Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos ang ginawang tila pamumulitika raw ng senadora na si Risa Hontiveros sa budget hearing ng Office of the Vice President. At tila gusto pa raw i-zero budget ng senadora ang budget ng Office of the Vice President. Kaya mga taga-suporta ni VP hindi ito pinalagpas at tila muling siningil ito sa di umano'y anomalya nito noon sa PhilHealth. At sa gift party list representative Congressman Rodante Marcoleta nagsalita na sa harap ng media at tila walang pagdadalawang isip na sinapol ang di umano'y PhilHealth Queen na si Hontiveros. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos ang tila pananahimik, nilabas na rin sa wakas. Mayroon na talagang resibo. Ito ang patunay na talagang humingi ng tulong itong si Senadora na si Risa Hontiveros kay ex-President Rodrigo Duterte nung ito ay naging Vice Mayor pa ng Davao City. Dito'y kitang-kita at na-witness ng marami sa ating mga kababayan kung paano in-entertain ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte itong PhilHealth Queen di umano na mangga na si Risa Hontiveros. Dito'y makikita sa video kung papaano mamalimos at tila magmakaawa ng mga boto ang senadora sa Davao City na siya namang bukas palad at taos pusong tinanggap ng dating Pangulong Duterte. Kitang-kita nga naman sa video mga kababayan na ito ay may pabeso-beso pa. Dito nga raw natin mapapatunayan kung gaano at kung anong klaseng ugaling mayroon itong senadora na si Hontiveros. At dito ay makikita talaga natin na walang pagdadalawang isip at taos puso ang pagtulong ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, dito nga raw talaga natin mapapatunayan kung anong klaseng attitude itong si Hontiveros. Ano nga ulit ang tawag doon? Ika nga ni Vice President Sara Duterte. Diba manggagamit? At ngayon, heto na, nilabas na ng marami sa ating mga kababayan ang ebidensya at resibo. Kaya hindi makapagsalita ngayon ang senadora dahil totoo ang nangyari. Matapos mong manalo PhilHealth Queen noong eleksyon, ay nagawa mo pang traidory ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte at di pa nakontento. Tila nilahat pa ang lahat ng Duterte. Kaya ang tanong ng marami sa ating mga kababayan, ano ba ulit ang tawag sa ganitong pag-uugali, Risa? Di ba manggagamit? Samantala, matapos ang balitang ito, ay hindi naman pinalagpas sa mata ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at tila muling singilin ang senadora sa di umano'y anomalya nito noon sa PhilHealth. At ayon pa sa kanila, obvious naman talaga na pinupolitika nyo lang ang budget ng OVP kasi gusto nyo na zero budget para hindi makagalaw ang Vice President at gusto nyo na malugmok talaga mga Duterte. Hoy senadora, unahin mo munang linisin ang perang nawaldas nyo sa PhilHealth. Dapat yan ang unang litisin sa Senado para managot ang dapat managot. Kung mapatunayan ay dapat makulong agad. Sobrang ganit din nyo sa kapangyarihan. Hindi na ninyo inisip ang taong bayan na mas lalo pang naghihirap ngayon at halos walang makain. Unahin niyo muna ang taong bayan bago ang mga pansariling interest ninyo. Tandaan nyo, may hangganan din ang lahat ng ito. Grabe, napakalinis mo naman, Senator Risa Hontiveros. Dapat ay litisin din niyang senadora na yan sa anomalya niya sa PhilHealth. Kala mo kung sino siyang malinis kung magsalita sa Senado para siguro matabunan niya ang kanyang anomalya. Kaya siya sobrang pumapapel sa Senado ngayon. Kaya panawagan naming mga ordinaryong Pilipino ay hustisya para sa perang winaldas nila sa PhilHealth. Dahil pera ng taong bayan yan. Mahiya ka naman, Hontiveros, napakamanggagamit nyo. Ginamit nyo ang Duterte para manalo lang at magkaposisyon. Akala siguro ninyo forever na kayo dyan sa Senado. Siya dapat ang imbestigahan. Bilyones ang nilustay nila sa pondo ng PhilHealth. Dapat sa senadora na yan managot sa batas. Di siya karapat dapat sa kanyang posisyon sa Senado. Singilin ang dapat singilin dahil pinaghirapan ng pera ng taong bayan niya. May gana ka pang tapyasan ang budget ng OVP at concern ka pa talaga sa pera, Risa. Mahiya ka naman sa taong bayan. Pera ng PhilHealth nasaan na? Ibalik mo lahat ng winaldas nyo. Matakot naman kayo sa Panginoon. Laro pa sa sikat ng araw na pinupolitika mo lang ang budget ng Vice President. Hindi kami mga bulag, mga ordinaryong Pilipino.
tahimik lang kaming nagmamasid. End quote. At sa iba pang balita, Congressman Rodante Marcoleta tila sumabog at harap-harapang sinagot ang senadora at tila sinampal ng katotohanan si Senator Risa Hontiveros. Para sa buong detalye, panoorin ang full video. Hindi kasi na-highlight sa mga balita. Pero ang ganda nung punto doon kasi tungkol doon sa mga Pogo operation, di ba? Naging bahagi talaga ng statement ng Pangulong Bongbong yun. Ihinto nyo na Pogo. Ba't pa parang alumpihit o parang bagang nagdadalawang isip ang PAGCOR na ipasara nga po itong mga Pogo operation? Ano ho? Hindi ko naisara yung pagtatanong ko. Alam mo ba kung bakit? Bakit po? Binigyan lang ako ng 5 minuto eh. Sabi ko sa kanila, Ano ba? Oho. isipin naman nyo ako yung pinaglakbay ko, magmula ka ako sa bahay ko hanggang dito sa Bacolor, Pampanga. Opo. 2 oras akong naglakbay. Oho. Ngayon pala makakapagtanong lang ako ng 5 minutes. Hindi ko nga naisara eh. Alam mo, Opo. kasi pinipilit kong ipaunawa Oo. sa ating mga kababayan sana sa pamagitan ng pagtatanong at pagsagot naman ng PAGCOR. Opo. Napakasimple naman ng tanong ko dyan eh. Siguro Opo, nakita ko rin po yung na-monitor mo naman eh. Opo. Pinipilit ko, sabi ko, kung hindi po ako nagkakamali, ang ating Pangulo ay sinabi niya mismo nung panahon ng kanyang SONA. Alam ko naman po yung date ng SONA, July 22, 2024 eh. Opo. Di ba? Effective today, sabi niya ganon. Nakaban na ang lahat ng Pogo dito sa ating bansa. Malinaw po yun. Oo. Ano ka kung pagkakaintindi mo ron? Opo. Oo. Ganito po kasi yun, sabi niya. Totoo nga pong sinabi niya na effective today. Kaya lang, masyado naman pong abrupt yun. Ba? Teka muna ka ako. Oo. Sasabihin mo ba sa Pangulo na abrupt yung kanyang Yung kanyang utos? kautusan, opo. Oo. Ha? Ba't di mo ka ako sabihin, hindi po kanya, mawalang galang na po. Hindi ka ako kasasabi mo lang eh. Abrupt eh. Oo nga. Dahil siya nagsabi nun eh, sinasabi. Tama. Kumbaga, pinapaalala ko lang sa'yo na nagbigay siya ng deadline. Ang Oo. deadline niya, effective today. Tama po yun. Diba, Palakpakan nga ang tao nung sa SONA po. Oo, nagtayuan nga eh, di ba? Standing ovation. Pati nga ako napatayo eh. Opo. Oo. Yun pala. Hindi po kasi kinakailangan po natin ng winding up. Maliwanag naman po kanya ng lahat po ng pagsasara, lahat ng gagawin pagsasara ng lahat ng establishment sa ating bansa, Opo. may kaukulan pong winding up. Winding up. Okay. Oo. Nandun na ako. Oo. Bakit? Gusto ko sana kita, kailangan nung magtatanong na naman ako, sabi sa akin nung chairman, Opo. your time is up, Your Honor. Naku po. Sayang naman. Oo. Isip-isipin mo, 2 oras ako naglakbay. Opo. Ang layo kaya ng Bacolor, Pampanga. Ang... Ang traffic dito, miski na Oo. expressway, natatraffic ka rin dito sa may bandang may kawayan eh. Ayan, opo. Oo. Pagkatapos San Simon, no? Di ba? didiretso ka ng San Fernando. Naku, traffic Nawala mo, pa exit. ako, alam mo kung bakit. Opo. Sabi ko nga sa driver ko, Oho. alam mo ka ako, kung tayo ay taga Cotabato o kaya taga Jensan, Tama, maintindihan ko ba tayo na... nawala tayo dito ka ako sa San Fernando, may intindihan nila yun eh. Dahil galing tayo, hindi tayo sanay dito eh. Opo. Ha? Bakit ka kumanan ka ako dyan sa gilid ka ako ng dike? Alam mo naman ka ako didiretso tayo. At pagdating mo doon sa may... Alam mo naman yun, nagpunta na tayo ron eh. Oho. Ha? Kung kakanan ka sa may banda ron, baka makapunta ka doon sa Santa Rita, Kakutod. Pero pag kumaliwa ka, yun ako yung papuntang Bacolor. Bakit ka kumanan? Medyo medyo pagdating ko, pagdilat ng mata ko, Ba? ay papunta na kami ng ng Orani. Welcome to Urani, Batanas. Balik. Oho. O de, Nako. palagay ko, nakalagpas kami ng halos halos 11 kilometro eh. Nako. Ayan, natatawa yung isang nandyan sa... Hindi ko maubos maisip ko sa na maligaw kayo sa Pagkatalangan. Pampanga. O di, talagang gano'n, di nakabalik na kami. Opo. Kaya nagsisimula na kami nung ako'y makarating. Okay. Ayun, hindi ko naman alam na 5 minutes. Ngayon, ang sinasabi ko, winding up. Oho. Wala ka ako kung pakialam sa winding up. Oho. Nasa sa inyo yun. Ang winding up, karaniwan, talaga namang merong gano'n na pagkakataon. Kasi pag sinara mo yung isang establishment, Oho. dahil meron kang pinagkautangan sa bangko. May mga kontrata kang huminto ka pinasok. nga. Opo, Ngunit yung pagbayad mo sa bangko, hindi naman may hinto yun sapagkat may pananagutan ka. Opo, may obligasyon. May pananagutan ka rin doon sa mga supplier mo. Siyempre po. Sapagkat meron kang ginamit na mga resources para sa ganun ay yung pogo mo, kung ano man ang aktibidad na ginagawa mo, Ay makapag-operate. ay may taguyod mo. Tama po. So may supplier ka dyan, may mga creditors ka dyan. Lalong-lalo na yung mga manggagawa mo. Siyempre. Kailangan mong isettle lahat yan. So kailangan ka ng panahon na maisara mo kung ang pag-uusapan ay yung pananagutan mo sa ibang tao. Ngunit ang sinasabi ko sa inyo, kako, yung sinabi ng Pangulo, effective today. So Opo. inaasahan ko sana, naninotify mo sila. Meron kang daladalang kandado. Opo.
pasensya na po kayo, isasara ko na po ang inyong bodega. Ang inyong tanggapa, opisina, etc. So, mag-iwan lang po ako ng maliit na lagusan sa likod. Doon po nyo siguro ilalabas yung inyong pangangailangan dapat na ilabas. Pero, officially po, sarado na po kayo. Closed na kayo. Dahil yun po yung ng Pangulo eh. Ba't mo ka ako binabago ng December 31? Sino ka na baguhin mo yung kanyang kautusan? Nagbigay siya ng timetable po na December 31. Kailangan daw 31 kasi nga yung winding up. Hindi nga ganun. Yung winding up, iba yun. Yung sinabi niyang isara mo, ngayon isara mo na. Tapos yung winding up, bahala ka na. Kahit na December 31, 2032, okay, bahala na kayo. Pero yung ngayon, isara mo na siya ngayon. Dapat stop operation, ha? Yun, hindi kami magkaintindihan eh. So, 5 minutes lang. So, wala tayong magagawa dyan. Kaya hindi ko na isara ngayon. Kaya ko lang ipinapaliwanag ngayon na dapat, ganun dapat ang tuntunin. Kasi nabitin nga rin kami dun kung sa pagtatanong ninyo, tapos nalipat na ng ibang paksa. So, 5 minutes lang eh. Eh, baka pag pinagpatuloy ko, baka i-contempt nila ko dyan. Pwede ba i-contempt ang miyembro? Kapwa niyo miyembro. Akala ko. Anong malay mo, di ba? Ganun ho ba? Ako naman nagpapasakop ako dahil miyembro ako doon eh. Ito yung regulasyon kanya, 5 minutes lang. First time sa history po na miyembro ng Kongreso. Sabi ko, nagbibiro pa nga ako eh. Nung nilapitan ko sila. Ang bigat pala rito ka ako sa Quadcom. Alam mo, pagka ako'y nandun ako sa hearing ni Kong Akop, Transportation Committee. Isang oras ang ano ko doon eh. Isang oras ako doon. Napapanood yung mga tanong nyo doon. Pag nandun naman ako kay Congressman Paduano, accounts yung naman public accounts, unlimited ako doon. Nako. Dito pala ako, 5 minutes. Wala. Ang dami yung miyembro doon. Kasi doon, ang dami nyo. At nauwi lahat ng usapan doon sa, may humarap kayong testigo doon. Anyway, sa ibang araw siguro, pag-usapan natin yan. Dyan ho sa Senado, naging mainit din ang usapin kong ng pagdinig naman noong sinalang po sa budget deliberation ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, yun ng OBP, at nagtatanong ang isang butihing senadora Risa Ontiveros, na napunta po ang tanungan doon sa librong ipinalimbag yata ng tanggapan ng pangalawang Pangulo, Kong. At doon... Ano ba tinatanong diyan? Kasi baka magkamali tayo. Alam ba kung anong tinanong niya? Paano ba ang pagtatanong? Nauwi agad doon sa yung parunggitan eh. Parang ang dating ata, ano ba? Nagkaparunggitan? Oo, yung dalawang... Paano mo nasabi yun? Ano ba yun? Iniisip ko yung tanong ni Senadora Risa Ontiveros. Dito sa budget muna, paano nagsimula? Ang naitanong kasi ata ko yung parang meron atang budget na 10 million pesos na ipalilimbag yung libro na isinulat mismo ng pangalawang Pangulo ni BP Inday. Dahil sa bandang huli na yon. Okay. Siyempre may pinagmulan yon na ang pagkakabanggit, ito, nabasa ko lang naman sa mga dyaryo kasi dyan. Siyempre, ang Senado, gaya rin namin sa House of Representatives, katungkulan namin na himayin yung budget. Tama po naman yan. Ng lahat ng ahensya o opisina ng gobyerno. Kung nga yung opisina ng Pangulo, subject to budget analysis yan. Totoo. Talagang hinihimay, tinitingnan talaga. Ganon din ang Vice President. At saka lahat ng ahensya nababudgetan ng ating national budget na tinatayang 6.325 trillion pesos. Yes po. Na ito'y nakalatag sa iba't ibang departamento, ahensya ng ating pamahalaan. So isa dyan ay ang opisina ng Vice President. Ang pagkakaalam ko, sang-ayon doon sa mga accounts sa periodiko dyan, tinatanong ni Senador Risa Ontiveros kung po pwede na lang ipagkatiwala doon sa mga ahensya na kapareho din naman pala ang pinaglagakan ng pondo ng Vice President. Halimbawa, yung tungkol sa serbisyong pag-aaral, edukasyon. Department of Education. Meron siyang allotted budget for education. O anumang aktibidad na nauukol sa edukasyon. Sabi niya, doon na lang natin ilagay lahat. Para sa gano'n, naka-streamline na lahat yung serbisyo. Isang departamento hindi yung nag-overlap, hindi yung nagkakaroon ng overlapping. Nagdi-dispense ito ng ganito, ikaw din meron kang ganyan. Pagkatapos doon naman sa health, sabi niya, sa ating pangkalusugan. Ipadali mo na rin kanya doon sa ahensya na nakakaalam ng bagay na ito. So, Department of Health, ano? Ito na naman pabibigay ng kung ano-anong ayuda. Ipadala mo na rin sa DSWD. Yan naman ang kanyang tungkulin talaga eh. Bakit pa kinakailangan kanyang meron ka at meron na rin ito? Sabi naman ni Vice President Sara, kasi naman kanya, bilang Vice President, ako rin naman ay kinikilala ng ating mga mamamayan na nakapagbibigay, nakapagdi-dispense din naman
Ay, tama ng naman ganitong po yun. mga serbisyo. Opo. Hindi mo naman mayaalis, sabi niya ganun, napupuntahan ako ng tao. Oho. Alam mo, totoo yun dyan eh. At practice naman talaga yun, Kong. Sa amin lang eh. Oh, yan, opo. Oh. Ako ba'y tagabigay ng, hindi namin tungkulin yun eh. Oo. Ang tungkulin lang namin, siguro kung merong ibibigay yung gobyerno, padadaan sa amin. Oo. Ngunit ito, hindi namin pwedeng ilagay sa aming budget eh. Wala kaming ganun eh. Totoo po. Ngunit ang Vice President dyan, tingnan mo, ang Vice President, ang importansya ng kanyang opisina, ito yung naghihintay na maging Pangulo eh. Kung sakasakaling may mangyari sa ating... ito yung ano eh. Succession, opo. Ito yung ating saligang batas dyan eh. Tama. Ang ating saligang batas, meron talagang isang opisina na pinaglalaanan na kung may mangyayari sa ating Pangulo, kailangan may papalit. Yun lang naman ang kanyang ano eh. Aha. Kumbaga sa sasakyan, sabi nga natin, Reserva. alam naman ng Vice President yun eh. Totoo naman po. Reserba ka. Di ba? Reserba ka. Eh yun ang ating tuntunin eh. Yun ang sistema ng ating gobyerno. Kinakailangan ay merong continuity. Yes. Oho. Ngayon, dahil ikaw ay Vice President, tinitingala ka rin ng ating mga babayan. Alam nila na kapag di-dispense ka rin ng serbisyo. Halimbawa, may dumating na tao sa kanyang opisina, grupo ng mga tao na nangangailangan, Madam Vice President, pwede po ba yung tulungan naman kami sa aming napakalaking pangangailangan? Sasabihin ba namin, ano po ang pangangailangan nyo? Ito pong mga ganito, pumunta po kayo sa departamento na ito pong May ganyan. mga kalusugan po problema kami. Oh. May masasabi yung tao eh. Ano ba Okay. naman yung bigyan mo rin siya ng konti sapagkat may darating din naman eh. Oho. Hindi naman mauulit yung binigay niya eh. Di ba? Sapagkat yung binigyan niya na yon, hindi na pupunta sa sapagkat meron namang mekanismo dyan eh. Opo. Na yung repetition na duplication, mawawala naman. Mawawala na yon. Hindi na ubra. Hindi Opo. ubra. So, alam Yes. kong gagawin naman nila, bibigyan po namin kayo pero hindi na po kayo masasali sa maaaring ibigay po ng isang departamento kasi doble na po yun. Ayun. Ganun Opo. naman yun eh. Meron tayong merong mekanismo naman na tinutunton. Ngayon, doon sa ganung klaseng pananagutan diyan, hindi mo maikakaila na kailangan ng Vice President 'yon. Opo. Ngayon, ang pagtatanong naman na At saka yun naman natin kung practice ng lahat ng mga naging Vice President ng bansa. Di ba? kaya nga, bakit naman sa ngayon kinakailangan kilatisin mo na kinakailangan himayin mo na lahat? Bakit ngayon inalisan mo na nga ako ng confidential fund eh. Oho. Pati ba yung mga pondo na dati namang ibinibigay sa opisina, kung questionin mo pa naman? Oho. O kaya nga nagkaroon sila ng parang hindi mabuting paliwanagan. Napagkamalan yata yung senadora na may personal. Ayun. Hanggang sa dumating sa libro, Jen. Ayun, opo. Ano ba yung libro na yon? Yun daw itong libro nga, sabi, nagkakahalaga po ng 10 milyon na kino-question, bakit kinakailangang magpalimbag pa ang tanggapan ng pangalawang Pangulo? Yun, isang kaibigan, ang titulo pala niyan, Kong, na iniakda daw ata mismo ng pangalawang Pangulo. Yan ba yung cover? Opo, yung cover po yan. Ano yan? Isang ibon tsaka isang sisiw? Kwago po yung isa. Kwago. Isang ibon tsaka isang kwago. Interpret mo nga yan, Jen. Opo, kwento ni Inday Sara Duterte. Hindi, Yun po nakalagay. pwede bang magkaibigan yung, ano ba yung pipito o loro? Ano ba yan? Wala po nakalagay. Basta parang isang klase lang po ng ibon, Kong eh. Oh. Yung bang kuwago ibon, hindi. Isang, opo, ibon din So, po yan. parehong ibon yan. Opo. Kaya lang mukhang, alam mo yung ibon Oho. birds of the same feather, flock together. Pag hindi kayo magkabalahibo, hindi kayo, Oo. mukhang ito hindi magkabalahibo itong dalawang ito eh. Nagsimula nga raw po ang kwento ata para naging isang magkaibigan. Yun. Hindi ko po nabasa ng kabuuan. Hindi nga, nun, kapag titingnan mo ito, Jen, Opo. pag i-interpret mo to, Oho. yung isa, ano yung isa? Anong ang klaseng ibon? Kwago po isa. Isa naman sabi natin loro. Oo, Kaya- loro. Oo. Sa makatwid, sa tunay na ibon na kuwago at saka yung loro, maring hindi sila pwedeng magsama. Dahil Tama po. hindi magkabalahibo yan eh. Oho, hindi Naalala yan. mo? Birds of a feather, Same feather. flock together. Yes, opo. So baliktarin mo yon, yung hindi magkabalahibo, hindi pwedeng Hindi magsama. sila magsama, yes, sir. Pero dito, sa cover, Oo. gusto niyang pagsamahin. So, ako ang tingin ko dito, advocacy ito, Jen. Yes po. Kahit na yung nag-aaway, pwedeng maging magkaibigan. Hindi ba tama yun? Totoo po yun. Totoo naman po. Anong masama doon? Alam nga naman, puro lang kayo magkakaibigan. Hindi ka ba mag-iisip na pati yung kalaban mo dapat maging kaibigan mo rin? Oo naman po. Halimbawa, ako, nag-advocate ako. Hindi lamang yung malawakang pagbabasa. Sapagkat kulang ang pagbabasa ng mga tao ngayon. Mga ano natin, mga estudyante. Actually, yun po ang punto pala ni BP Inday ko. Yung punto, kinakailangan magbasa. Palaganapin yung pagbabasa. Palaganapin ang pagbabasa at kinakailangan yung binabasa mo, naiintindihan mo. Yes. Kasi maraming nagbabasa ngayon, marunong lang siya magbasa. Opo. Pero hindi niya naiintindihan ang binabasa niya. Di ba Ayun, problema yun? totoo po yun, oo. Direk Edward. Oho. Ngayon, yun lang ang unang step. Oho. Ang gusto niya dito, ma-advocate niya, pati yung hindi magkakabalahibo, maging magkaibigan. Ayun. Di ba napakagandang advocacy niya? Totoo naman po, O ano ang problema mo kung Isang senador ka kaibigan. din? Ano ang problema mo? Tinatanong mo pa akong ganyan. Kunwari ako si BP. Opo.
Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Naintindihan mo ba yung advocacy ko? Well, hindi na nga na-push yung ganyang bagay ko. Natanong nga kasi nagkaroon na ng patudsadahan sa magkabilang panig. Mukhang nagme-personal ka dyan eh. Di ba? Pati ba naman yung advocacy, simple lang ito, ni hindi mo pa pala binasa, kinwestiyon mo na eh. Yun na nga. Mabuti sana kung halimbawa, bago ka nagtanong, binasa mo muna. At may nakita kang hindi mabuting pinupuntahan siguro ng libro. Baka sakaling may punto ka ng konti. Pero dito lumilitaw, ni cover, hindi mo tiningnan eh. Mabuti pa ako nakita ko ngayon eh. Magandang advocacy ito, Jen. Ma-interpret natin, no? Isang kuwago at siyang loro. Pwede pa lang magsama. Naging magkaibigan. Di ba? Sa huling, may nakita ko, na-screenshot ko, sa huling pahina, ang sabi to, last part lang yung binanggit sa akin eh. Kung hindi para patunayan na sa oras ng pangangailangan, ang tunay na kaibigan ay hindi kailanman maglalaho. Yun ang, di ba? Yun ang ano. Pero sa kahuli-hulihang pahina, na ito ata ang talagang target, mukhang na-preempt lang eh. Kasi inunahan Anong target? Anong nakita sa itong kahuli-hulihang pahina, na-preempt ito kasi inunahan na ni BP Inday kasi yung line of questioning ni Senadora Ontiveros, nabasa na niya na uuwi dito sa huling pahina eh. Na ang huling pahina po, nandun ang larawan ni BP Inday Sara na nakalagay sa huli, kilalanin si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara ang ika-15 pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Siya rin ay naging alkalde ng lungsod ng Davao at kalihim ng kagawad ng edukasyon. Siya ay isang tunay na kaibigan. Yun po. May masama ba ron, Jen? Well, maaari may minasama ng iba. Halimbawa, ako si BP Sara. Ikaw naman sino ka? Sabihin mo na. Halimbawa, ako si Chis Escudero. Ayaw mo pa kasi. Okay. Hindi, kunwari, kinwestiyon mo. Sapagkat nakalagay dun sa akin, Rodante Marcoleta. Yan. Ika-ilang ano? Ika-15 pangalawang Pangulo. Rodante Marcoleta, ika-18 pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Taga-Tarlac at anak ng magsasaka. Yan. Isang mabuting kaibigan. Halimbawa, kinwestiyon mo ako. Ito yung sasabihin ko sa'yo. Mr. Jen Escudero. Gusto mo ba na ilagay ko rin ang litrato mo rito? Kontra ka pa ba pag nilagay ko litrato mo rito? Ay, hindi na. Hindi na. Ilalagay ko litrato mo. Senador Jen Escudero. Isang senador ng Republika na nakatatlong ulit nang bumalik. Halimbawa, hindi ko alam kung magano. Dating gobernador ng Sorsogon. Na kahit kailan, ay hindi ko rin siguro magiging kaibigan. Wala namang problema doon, Jen eh. Halimbawa, alam mo ako, grade 1 ako. Kailan ko ba na unang nakita? Grade 1, Jen. Hindi ko na sasabihin sa'yo kasi matanda ka sa akin ng 3 taon eh. Okay. Tingnan mo yung mga unang libro na nilimbag. Primary school ito eh, primary. Pag tiningnan mo yung inside cover, kaya ako nakilala yung President Diosdado Macapagal. Makikilala mo na kung kailan ako nag-grade 1 eh. Ikaw naman, Elpidio Quirino naman ang dinatnan mo, di ba? Ito nga nakalagay eh. Nakalagay yung litrato ng Pangulo ng Republika nung panahon na yon. Nakalagay, Diosdado Macapagal. Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam mo na sinasabi niya? Pakaingatan ninyo ang librong ito. At ang lahat ng nilalaman ay kailangan yung pagsikapang basahin sapagkat ito'y makatutulong sa inyong buhay. Ngunit iingatan ninyo ito sapagkat ito'y gagamitin ng inyong kapatid na susunod sa inyo. Pero nandun yung pangalan niya eh. Anong masama dun? Diba? Kaya nagiging personalan ito eh. Di ba? Well, sabi ko sa inyo. Ako ang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Yun ba yung mga tanong na itatanong mo sa akin? Ang nangyari nga dyan ko, ang nakikita kasi, doon sa line of questioning nga po ko, nakita niya na para kasi ipamamahagi ito mga libro sa mga bata, mababasa ng bata, mababasa din ng nanay. Nagselos ka ngayon. Parang indirectly. Di gumawa ka rin ng libro mo. May problema doon, gagawa ka ng libro mo? Yun na nga po. Indirectly niya, parang ang dating parang campaign strategy ang bagay daw na po ito. Napakababa. Alam mo, yun pinakamalayong mangyayari. Sinasabi ko nga sa'yo, ang libro ay isang advocacy. Lalo na kung pinamagatan niyang isang kaibigan. Ako hindi ko kukontrahin yun dyan eh. Kung ako ay, baka ako ay baka makagawa nga ako baka kopyahin ko pa yun eh. Kasi isang advocacy, hindi lamang sa nag-i-invite ka ng malawakan
na pagbabasa sapagkat kailangan naman talaga masanay ang mga batang mag-aaral ng pagbabasa. Oho. At pagkatapos yung advocacy mo, kahit hindi kayo magkabalahibo, nakagaya ng sinisimbolo Nung ng ibon cover at saka ng ng libro loro. nito, Opo. ihikayatin ko siyang maging kaibigan. Oho. Yun ang dapat natuntunin eh. Paano kasi, ang pinag-uusapan, tama siya eh. Oho. Pinopolitika lahat eh. Oh, yun na nga po. Di ba? Kung ako si Senadora, pwede bang ilagay mo ako dyan ng nihil obstat? Ako ang imprimatur. Mga ganon. Para lang maisama ko rin yung pangalan ko dyan Oo, siguro, diba? di ba? Wala naman siguro masama doon. O kaya sabihin niya, pwede mo bang palitan yung title? Oho. Kasi Kuwago at saka, Oho. ano yan, Loro at saka Loro. Kuwago. Oho. O di pareho silang may litrato ngayon. Ayun. O si BP Inday, Loro, Oo. yung isa Kuwago, di ba? Tapos ang title, Oo. ang magkaibigan. O, Ayun. okay na yan, di ba? Oo. Para walang usapin tungkol dyan. Ang libro pala kong ay kwento ng isang Kuwago na nawalan daw po ng isang kaibigang ibon at tahanan dahil sa isang bagyo. At isang pala kaibigan na Loro ang tumulong sa kanya na muling itayo ang kanyang pugad. Yun palang pinaka-gist ng O storya. di tama-tama ngayon, nakahanap tayo ng Yun. Kuwago, di ba? Opo. Mukhang maganda yung pagkakabanat ng dalawa eh. Ngayon, nakita mo ngayon kung sino yung Loro At kung sino yung Kuwago. sino yung Kuwago. Oho. Oh. Well, Vox Populi. siguro tanong natin sa kanila, dapat bang masamain, no? Ano ako ba ng tanong mo? Oo. Sino mang Kuwago at sino yung Loro? Ano ba naman yan? Baka sabihin, ito sa kanang mamamayan ginagatungan pa yung... Ang saganang mamamayan dyan ay peacemaker. Ay, opo, tama Kailangan kayo. ipaalam natin sa mamamayan, ito pong programang ito ay hindi po pinagmumulan ng pagkakanya-kanya. Hindi po. Mhm. Kami po ay peacemaker. Pag nagko-comment po kami, ang gusto namin, yung mga Kuwago at saka mga Loro, maging magkaibigan. magkaibigan. Dinidiscuss po natin sapagkat ito po ay merong napakalaking significance sa lipunan. Sapagkat kapag naipunla po natin ang pagkakaisa, Oho. ay napakaganda po sa bansa natin. Oho. Kaya po ina-analyze natin, dapat po kung mga senador kayo, pag magtanong naman kayo, wag naman po yung... Sabi ni Senate President, karapatan naman anyo ng mga senador na magtanong. wala tayong debate sa karapatan nilang magtanong. Totoo naman Sapagkat po. naman yun. Ngunit, Trabaho talaga nila yun. kayo po'y nakikita at naririnig ng mamamayan. Oho. Kaya yung pagtatanong po ninyo, ayusin nyo. Oho. Sapagkat kayo po ay susukatin sa uri ng mga tanong na itinatanong ninyo. Bagay, Di ba? tama kayo dyan, Kong. Oho. Yun ang atin. Di ba? Vox Populi. Di tuloy na, doon sa atin. Dapat bang, gusto ko sana tanong sa kanila, Kong, kung dapat bang, sang-ayon ba silang ituloy na lamang yung pagpapagawa ng libro ng tanggapan ng pangalawang Pangulo? Kasi kino-question nila, parang plano ata ngayon, ay hindi na ituloy. Pagka ganun, tinanong natin, parang sinakyan natin yung Opo. yung walang kakwenta-kwentang pagtatanong na yun. Di ba? Siguro sabihin na lang natin, Opo. ganun ba? Ganun ba dapat paano ba yun? Kasi Paraan ng mga ang gusto pagtatanong? natin kasi puro policy questions eh. Okay. Policy questions na ang ibig sabihin, kailangan yung mga tanong ay talagang doon lamang nakasalalay, nakabatay doon sa budget. Alisin natin yung anumang personal na maaring May motibo, maisangkot opo. o motibong personal na nakasangkot doon. Oho. Sa kaya ang tanong mo, dapat bang ang pagtatanong tungkol sa budget Oho. ay meron pang mga personal na motivation? Ayan. May personal na motibo, no? Ng mga ganyan. Ay, sige. Dapat bang personalin? Ayan. Ang mga pagtatanong nauukol sa ating national budget? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!